Aba, mahusay ka talagang pumili ng lugar, pader. Kaya sa'yo ko eh. Akalain mo yon? Nadali mo'y ganito kagandang lugar? Nito, pwede bang tumahimik ka na lang? Hindi, pader. Talagang bilib ako sa'yo. Sipin mo, liblib ba to sa liblib? Urbanito, pwede bang tumahimik ka na? Mag-focus ka sa daan. Hindi mo ba nararamdaman? Fernan, walang pakialamanan. Dinadaan ko na lang sa saya itong takot na nararamdaman ko, Fernan. Kung ganon, manahimik ka na lang dyan, Urbanito. Pader, malayo pa ba tayo, Pader? Malapit na tayo, Urbanito. Malapit na. Ayun o, may natatanaw ako mga tao. Palagay ko, yan na yung bahay ni Uncle Kapitan. Siya na nga yan. Ate Opelia. Ate. Mauro? Ako nga ito, ate. Naku, mabuti naman at nakaabot kayo. Bakit po, auntie? Anong ibig niyong sabihin? Ililibing na ba si Uncle Kapitan? Hindi pa naman. Sa isang araw pa naman. O hali kayo. Pumasok kayo. Siya nga pala, Ate Opelia. Anak ko si Urbanito, panganay yan. Si Fernan, ang pangalawa. Mano po, tiya? Mano po, tiya? Alam nyo, napansin ko tong lugar nyo. Liblib pa sa liblib. Medyo maluwang, pero hindi ko akalain na magiging kapitan pala si Uncle Kapitan dito. Auntie, wala bang chicks dyan? Abay, maiitim ang mga tao rito. Ano ba naman yan nito? Auntie, pasensya ka na po. Okay lang yan, Fernan. Nito. Mauro, pasok na kayo at ikukwento ko sa inyo ang buong pangyayari kung bakit namatay ang kapatid mo. Sige, Ate Opelia. Pagpasok nila sa loob ng bahay, may napansin agad si Urbanito. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng jacket na itim, habang kumakain ng kanin at karne. Teka lang, auntie. Sino yung isang yon? Yan si Banjo. Banjo? Bantot ng pangalan ah. Brad, halika kumain tayo. Ako si Banjo. Ako ang kanang kamay ni Kapitan. At ikaw din ang kasama niya nang siya'y matagpo ang patay. Tama ba? Teka, parang may karga yata ibig mong sabihin. Ang nakarating sa aking telegrama, natagpo ang patay ang kapatid kong kapitan. Hindi kalayuan sa kanyang kanang kamay. At ikaw na nga yun, Banjo. Ikwenta mo sa akin kung paano siya namatay. Ito ang tandaan mo. Hindi ko pa man nasisilip ang bangkay ng kapatid ko sa loob ng kabaong. Hindi na ako maniniwalang inatake siya sa puso. Baka inatake ng aswang, itay. Tama ba ako ron, Banjo? Hindi yata maganda simoy ng hangin dito sa loob. Ate Opel, doon muna ako sa labas. Doon na rin ako kakain at ako nang bahala sa mga dumarating. Asikasuhin mo muna yung mga busita mo. Anong sabi mo? Huwag mo nang patulan, Fernan. Naramdaman agad ng magtatay na yung taong yun ang salarin kung bakit namatay ang kapatid niyang kapitan. Tiya, kwenta nyo nga. Sa totoo lang kaya ako naging interesadong sumama rito kay Father. Kasi parang feeling ko lang feeling ko may mali sa pagkamatay ni Uncle Kapitan. Hindi ba, Father? Siya na nga, ate. Yung sinasabi niya sa akin na inatake siya sa puso, malabo yon. Kayo na rin ang nagsabi. Meron siyang maliit na gurlit sa leeg at sa katawan. Yung tipong parabang tinusok-tusok ng karayom? Yun ba, Auntie Opelia?
Oo, tama kayo. Kung ganun, hindi nga atake sa puso yun. Pina-autopsy nyo ba? Oo, pina-autopsy namin at yung nakitang parang tusok-tusok ng maliliit na karayom sa buo niyang katawan, yun daw ay dala ng kanyang sakit. Ganon. Sandali lang. At sisilipin ko lang siya. Sandali lang, Mauro. Sa palagay ko din. Dahil sa marami siyang nasagasaan bilang kapitan del baryo namin. Mukhang may mali talaga. At ang isang mali, yung banjo na yon. Wala akong tiwala sa kanya, auntie. Haharapin ko mamaya yun kahit saang paraan. Kung umiinom siya, tatapatan ko siya. Kung hindi siya umiinom, magkukwentuhan kaming dalawa. At kapag gusto niya ng sapakan, handang-handa to. Marami na tong pinatumba sa Pangasinan, hindi pa Pernan? Umiral na naman niyang kayabangan mo, Urbanito. Bakit? Ikaw kasi, kapag nakikipagbugbugan yung kuya mo, palibhasa, nangangatog ang tuhod mo sa isang tabi. Diba? Diba, Pader? Pero, kapag aswang naman o mangkukulam, ayan, diyan natin maasahan si Pernan. Diba, Pader? Oo na. Dito nila napag-alaman nang silipin nila ang bangkay ng yumaong kapitan. Hindi raw atake sa puso yun. Sabi ko na yung tusok-tusok na yan, auntie. Sigurado, galing yan sa malakarayom na matulis na dila ng aswang. Palagay ko nga rin, auntie. Tsaka isa pa, kakaiba yung amoy. Naamoy mo, Pernan? Opo naman, kahit na nasa loob siya ng kabaong. Ate, kakausapin ko lang yung kanang kamay niya. Anong gagawin mo, Mauro? Basta, meron lang akong mga ilang katanungan. At alisin mo na sa isip mo yung ang gumawa sa kanya'y mga nakabangga niya habang siya'y nanunungkulan dito sa baryo. Sige, Mauro. Kaibigan! Ikaw nga. Pwede ba kitang makausap? Sige. Doon tayo sa likod. Nagpunta sila sa likod. Hinarap ni Banjo ang tatlong mag-aama. Kanya-kanya sila ng tanong. Kanya-kanyang interview. Sabi nga noon ni Urbanito, sa oras ito'y sumablay. Tiyak nasasablayan din niya ang lalaking mas malaki di hamak sa kanya. Unang katanungan ko, pare. Gaano ka na kakilala ng uncle kapitan ko? Medyo matagal na. Ang totoo niyan, ako ang nag-udyok sa kanya para tumakbo. Tapos? Di syempre, ako na rin yung nagsilbing bodyguard niya, nagsilbing advisor. Tapos, nasaan ka nang mamatay siya? Hindi ko na po ililihis ang usapan. Totoo, namatay siya hindi kalayuan sa akin. 6:00 ng hapon yun. Galing kami sa isang paanyaya. Konsehal din dito sa amin ang nagpaanyaya. Pagkatapos namin doon, sabay na kami ni Kapitan naglakad. Nauna siya sa akin ng kaunti. Siguro mga nasa 10 dipa. Nagulat na lang ako. Bigla siyang bumagsak. Kaya tumakbo ko. Agad ko siyang nilapitan. Meron pa naman siyang hininga. At agad ko rin siyang itinakbo sa ospital. Pero Banjo, nang itakbo mo siya sa ospital, ano napansin mo sa kanya? Ang napansin ko para siyang naubusan ng dugo. Hindi yon ang ibig naming sabihin. Yung parang maliliit na tusok ng karayom sa buo niyang katawan, hindi mo ba napansin? Paano ko mapapansin yun? Nakapolo si Kapitan. Tanging ang makikita ko lang sa kanya muka at leeg. Yung leeg nga medyo natatakpan pa ng kwelyo.
Ganon ba? At yung sinasabi niyong parang tusok-tusok ng karayom sa kanyang katawan. Nalaman na lang namin yun nang pumanaw na siya sa ospital. Huwag kayong magagalit sa akin pero meron din akong hinala. Hindi naman sa pangano kasi ang kapatid mo'y masyado siyang istrikto. Katunayan, noong nakaraang buwan, may nagbanta sa kanya na isang matanda. At ang sabi, ipapakulam daw siya kapag hindi binigay ang lupang hinihingi niya malapit doon sa ilog. Ganon? Sinong matanda yon? Ang totoo nun, hindi nga namin siya kilala. Kaya nga, alanganin ng kapatid mo, Manong, na ibigay yung hinihingi niya kasi hindi naman siya taga roon. At higit sa lahat, hindi naman kay kapitan ang lupa na yun. Ang kinasasakit ng loob ng matanda, kapirasong lupa lang daw na mapagtitirikan ng bahay ang hinihingi niya kay kapitan. Bago man lang daw siya mamatay, mai-secure niya ang kanyang katawan at doon siya ibuburol at doon na rin siya ililibing. Kaya siya humihingi ng kapiranggot na lupa. At tapos, meron pa bang pagbabanta mula roon? Meron pa. Mga taga-kabilang bayan. Dahil sa liblib ang aming baryo, merong mga negosyanteng gustong magpondo rito ng tinatawag na streetlight. At syempre, gustong sementohin ang bawat iskinita ng baryong ito. Hindi pumayag si kapitan nang dahil doon may banta rin sa kanila. Ganon ba? Sigurado ka ba dyan? Yan bang sinasabi mo'y beripikado? Beripikado ang lahat ng yan dahil ang lahat ng nagbanta kay kapitan ay nakalogbook naroon sa barangay. Pwede niyong i-check kung gusto niyo. Teka lang, ano ba ito? Ito ba'y investigasyon? Hindi. Hindi ito investigasyon. Tanong lang to. Parang investigasyon na rin. Halika nga. Samahan mo ko ron sa barangay. Titignan ko yung sinasabing nakablatter kung totoo bang may nagbanta kay Uncle. Meron kasi akong duda. Parang feeling ko lang. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo, Banjo. Ganon? Sinabi ko na ang lahat sa inyo. Ngayon kung meron pa kayong gustong malaman, pwede pa kayong magtanong. Banjo, isang katanungan pa. Nang maupo bilang kapitan ang aking kapatid, yung bang hinihiling ng mga nasasakupan niya'y na ipagkakaloob niya ba ng buo? Ang totoo niya, hindi naman sa sinisiraan ko ang kapatid mong Yumao. Marami sa aming mga kababaryo ang galit sa kanya. At kung inyong mapapansin, halos kakaunti lang ang nakikiramay. Dahil maraming galit sa kanya, hindi naman natin pwedeng sisihin si kapitan. Una sa lahat, yung hinihiling ng ibang mga kababaryo namin ay hindi niya kayang ibigay dahil yon ay manggagaling pa sa munisipyo o kaya naman sa kapitolyo. Yun ay meron pang tinatawag na approval. Kung ganon, Pader, talaga palang maraming kaaway si Uncle Kapitan. Sige na, Banjo, makakaalis ka na. Salamat sa mga pagsagot sa aming katanungan. Huwag ho kayo mag-alala. Kapag nabuo ko na ang aking hinala, hindi ko na ito dadaanin pa sa mga otoridad. Ako mismo, sa pamamagitan ng aking mga palad, ako mismo ang gaganti para maibaon sa lupa ang mga gumawa niyan sa kapatid mo. Bakit, Banjo? Ano bang duda mo? May duda rin ako na hindi pagkamatay sa sakit ng puso ang ikinamatay ni kapitan. Sa palagay ko, talagang gawa yan ng mga taong may bitukang halang. Sinong duda mo? Nakikita niyo ba yung bayan na yun? Ang nakatira dyan ay isang matandang napakadalang lumabas. Sa loob ng isang linggo, minsan hindi mo makita. Minsan lumalabas at bumibili lang
ng pagkain sa palengke ron sa bayan. Hindi nakikipag-usap at kapag tumingin, papailalim. Yan ang aking suspetsa dahil isa rin yan sa humingi ng tulong kay Kapitan noon. Ang problema, hindi na ibigay ang kanyang pangangailangan. May katwiran naman si Kapitan. Paano mo ibibigay ang isang bagay kung ikaw mismo na nanunungkulan ay hindi maaprobahan? Hindi ba? May katwiran siya, Itay. Sa bagay, Pader, may katwiran nga naman tong si Banjo. Mabuti na lang ho at umabot pa kayo. Kasi ang plano ni Ate Opel, baka raw sa isang araw ay ipapalibing na si Kapitan. Hindi siya ililibing hanggat hindi kasunod ang may gawa niyan sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, pinaalis na si Banjo. Naging normal naman ang paligid. Sugal si Fernan at si Urbanito sa mga tao doon. Alam mo kasi, Iha, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kaseksing babae dito sa lugar ng aking uncle. Di naman sa pagyayabang, doon sa Pangasinan. Ako ang hinahabol ng mga chika babes doon. Pero iba yung dating mo sa akin. Parang feeling ko, ikaw na yung maaanakan ko at mag-aalaga ng magiging mga anak ko. Kung papayag ka lang. Ngayon din, liligawan kita. San babae nyo? Ay nako, ang hangin naman dito. Hindi naman sa mahangin. Ang akin lang, sinasabi ng puso ko, mahal na kita. Ikaw din. Kapag hindi mo ko pinagbigyan, wala ka nang makikitang kasing cute ko, oh? Meron bang ganyang poging mukha rito sa liblib na baryo na ito? Walang ganyan dito. Tubong Pangasinan to. Urbanito! Pader! Halika. Ano yun? Mamaya na. Nakikipagkwentuhan pa ako sa sexing babae rito eh. Halika na, Urbanito. Hindi tayo nagpunta rito para maglandi. Okay! Sige na. Pagbibigyan ko lang tong kapatid ko tsaka tong pader ko. Kasi yung kapatid ko na yan, iyakin yan eh kapag hindi na pagbibigyan. Pupunta ako sa inyo bukas ha. May lakad pala silang tatlo. Pupuntahan nila yung lugar kung saan bumagsak si Kapitan. Heto na raw yun, Itay. Itong tapat na to. Pader, ramdam ko na. Ang alin, Urbanito? Ramdam ko na. Kaya pala dito bumagsak si Uncle. Kasi may nakatira pala dyan. Huwag mong idama yung nakatira sa puno nito. Malay ko ba kung isa siya sa kasangkapan? Hoy, kaibigan, alam kong kanina ka pa nakatingin sa amin. Ako si Nito, Urbanito ng Pangasinan. Pamilya kami ng matatapang. Lahat kami may mga gamit na Antigo de San Benito. Galing pa kay Nolesto, isang tanyag, mahusay na albularyo. Kapag hindi ka sumagot at kapag niloko mo kami, susunugin ko yung bahay mo. Ngayon, tanong ko sa'yo, kaibigang kapring nakatira dyan. Sino ang may gawa ng pagkamatay ni Uncle Kapitan? Sagot! Hoy, wala namang sumasagot eh. Hindi, Fernan. Nariyan siya. Kung ikaw hindi mo nakikita, pues, nararamdaman ko siya. Ayun oh, nananaba ko pa. May kapre nga, Fernan. Kaibigan, pasensya na pero alam naming nakita mo ang pangyayari. Pwede mo ba kaming bigyan ng ideya kung bakit nangyari yon sa kapatid kong si Kapitan? Ako si Mauro, mas matanda sa aking kapatid na Yumao, at ang kapatid ko'y siya ang namumuno rito bilang isang kapitan del baryo. Sige na kaibigan, sagutin mo kami. Hindi naman sana ako makikialam kung hindi niyo ako napansin dito kanina pa. Ang masasabi ko lang,
bago siya bumagsak dito sa tapat ng aking tirahan. Nakita ko, yung sumusunod sa kanya ay may ginawang kakaiba. Sinasabi ko na nga be. Yun talagang... Tara, bumalik tayo sa burol. Yari sa akin yung banjo na yon. Sandali lang. Hindi mo siya pwedeng maliitin. Meron siyang itinatago. Mag-iingat kayo sa tao na yon. Ganon ha? Nakikita mo to? Ito ang papatay sa kanya. Ito'y makapangyarihan na Antigo de San Benito. Tara Fernan, tara pader. Pagbalik nila sa burol, hinahanap nila si Banjo. Nandun ito sa harapan ng kabaong ng namatay. Nakita nilang tumutulo ang luha nun na para bang hindi nito matanggap na namatay ang kanyang pinagsisilbihan. Nang dahil doon, mas pinili ng mag-aama na tapusin muna ang kunwaring pag-iiyak ni Banjo sa harapan ng patay. Matapos niyang umiyak, lumabas na ito. Nakita ng tatlo na pangisi-ngisi sa labas. Hindi na nakapagpigil si Tandang Mauro at sinita niya si Banjo. Banjo! Nandyan ho pala kayo. At nakita namin kung paano kang ngumiti. Halika rito, may pag-uusapan tayo. Bakit ho? Akala mo siguro Banjo, hindi namin alam na ikaw ang may gawa kung bakit namatay si Uncle Kapitan. Aba, sinabi ko lahat ng gusto niyong malaman. Ano pa bang gusto niyong palabasin? Na ako ang pumatay sa kanya? Ganun ba ang ibig niyong sabihin doon? Oo, ikaw nga. Ikaw ang tinutukoy namin, walang hiya ka. Sumama ka sa amin. Dapat mong tanggapin ang kaparusahan namin. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin yan. Bukod sa wala kayong sapat na ebidensya, hindi naman kayo mga otoridad. Pero kami, pare-parehas na lahing albularyo. Banjo, walang hiya ka. Pinagkatiwalaan ka ng uncle namin sa lahat ng bagay. Tapos ikaw pa pala ang gagawa niyan sa kanya. Biglang sinuntok ni Fernan si Banjo. Ganon din si Urbanito. Habang ang matandang Mauro, hinugot ang mahaba niyang itak at hinataw si Banjo. Yung ingay na yon ay nagdala ng kuryosidad sa maraming tao sa harap kung saan marami ding nagsusugal. Nagtatakbo si Banjo at tinugis ng tatlo. Kitang-kita nilang tatlo kung paano ito tumalon sa mga puno. Maya-maya pa nagkaroon ito ng pakpak at lumipad papailayo. Sabi ko na nga ba, aswang ang lintik na yon. Kahit madilim, pader, nakita ko, tinubuan siya ng pakpak. Kaya nga itay, siya talaga ang may gawa. Wala tayong dapat na pagbintangan at kinakailangan nating sabihan ng mga tao. Napakadelikado ng Banjo na yun. Maya-maya pa nagdadatingan ang mga tao. Nagtatanong sila kung ano bang nangyari. At bakit tila ba may naganap na away sa likod? Makinig kayo mga kababaryo ng aking kapatid. Si Banjo, siya ang pumatay sa inyong Kapitan del Barrio. Binibigyan ko kayo ng babala. Magmula ngayon, wag na kayong makikipag-usap sa tao na yon. At kung maaari, gumamit kayo ng bawang at asin kapag nakita niyo siya. Sabuyan nyo! Huwag kayong matakot! Manong, bakit naman namin gagawin yun? Dahil isa siyang aswang. Siya ang pumatay kay Uncle. Tila ba nagtataka ang marami? Hindi sila makapaniwala na magagawa yon ni Banjo. Ayon pa sa iba, si Banjo ay dito pinanganak sa liblib na baryo na ito. At tila ba malayo ang bintang sa nasabing tao. Imposible! Hindi aswang si Banjo. Walang aswang dito sa baryo namin. Mangkukulam meron. Doon nakatira sa bahay na yon. Bakla, yun ang pagkakaalam nyo.
Kung hindi nyo lang naitatanong, hindi lang mangkukulam meron dito. May kapre pa nga eh. Maraming alagad ng kadiliman dito. Kaya mag-iingat kayo sa taong yon. Siya ang pumatay. Itay, paano nga yan? Ate, ano yun? Naniniwala ka ba? Maging ako, Mauro. Parang hindi ako makapaniwalang magagawa ni Banjo at higit sa lahat paano siya naging aswang. Hindi nyo lang kasi inabot kanina. Pero kung inabot nyo, kung nakita nyo kung paano siya magtatalon sa mga puno at magkaroon ng pakpak para lumipad, siguradong hindi rin kayo maniniwala na yung matagal nyong kasamang tao ay isa palang aswang. Tama ang sinabi nung kapre sa tapat kung saan bumagsak ang aking kapatid na kapitan. Sa mga sumunod pang araw at gabi ng burol, hindi na nagpakita si Banjo. Nang dahil doon, mas lalong umigting ang paghihinala ng mga tao na aswang nga si Banjo. Kasi kung hindi totoo, malamang na ipapaliwanag niya ang kanyang side. At nang dumating na ang pinaka last night ni Kapitan, doon may nangyaring kakaiba. Abala noon ang tatlo sa pakikipag-usap sa mga bisita at sa pagbibigay ng makakain. Maraming tao ng oras na yon kasi may dumating din na mga taga-kabilang baryo na nakiramay dahil kamag-anak at kaibigan din daw siya ng asawa ng namatay. Ang daming tao. Nakakapagod mag-serve mga anak. Bakit ba naman kasi itay pati kayo nagsiserve pa? Pwedeng kami na lang sana. Kaya nga naman tay, magpahinga ka muna. Hindi. Mga anak ko, nararamdaman ko may kakaibang mangyayari. Marahil maraming tao, kaya hindi natin napapansin. Sigurado ako mga anak, talasan nyo ang inyong mga pakiramdam. Huwag nyong aalisin ang mata ninyo sa nakaburol na angkel ninyo. Bakit tay? Ano bang ibig nyong sabihin? May hinala ako na yung Banjo na yun ay hindi basta aswang. Ito yung klase ng aswang na papatayin muna ang biktima tapos kakainin. At ang palatandaan, yung mga tusok-tusok na animoy karayom sa kanyang katawan. Kung ganun, isa siyang balbal itay? Marahil ganun nga. Sinunod ng magkapatid ang payo ng kanilang ama. Abala man sila nung oras na yon dahil maraming tao pero pabalik-balik ang mata nila sa nakaburol. Hanggang sa inabot na ng alauna ng madaling araw. Mas lalo silang naging abala dahil mas lalong dumadami ang tao. Medyo nawala ang mata nila ng 5 minuto kung saan nakaratay ang kapitan. Maya-maya pa, sumisigaw ang kanilang tita Opelia. Nagtatakbo ang mga tao ron kung bakit. Bakit? Ano nangyari Ate Opel? Mauro, tignan mo! Ha? Por Diyos por Santo, anong... Hindi sila makapaniwalang yung nakaratay na bangkay ni Kapitan bigla na lang natuyo na parabang natanggalan ng laman. Hindi! Sabi ko na nga ba, kumuha kayo ng asin! Agad na kumuha ng asin si Fernan. Binuksan ang kabaong at sinabuyan ang katawan. Maniwala kayo o hindi, bigla itong nag-transform. Naging isa itong saha ng saging. Nang laki ang mata ng marami, hindi sila makapaniwalang totoo pala ang iniisip nilang kwentong bayan lang. Marami ring natakot nung oras na yon. Kaya't yung iba nagsigsiuwiin na sa kani-kanilang bahay. Hanggang sa mangilan-ngilan na lang ang natira. Ate, sabihin mo sa akin, bago mangyari yan, sinong nakita mong lumapit dito? Wala naman. Wala akong nakitang kakaiba pero may lumalapit na mga naglalagay ng barya dyan sa may ibabaw niya. Tiya, wala bang kakaiba talaga yung parang iba yung dating?
Wala. Basta mga normal na tao lang at halos kakilala ko silang lahat. Natigil ang usapan nang mapansin ni Mauro yung isang bata. Naroon yon sa gilid ng bintana. Kakaiba ang ngiti nito. Fernan, anak, yung batang yon. Hoy, halika nga rito. Nagtatakbo yung bata kaya't sinundan ni Fernan. Napakabilis tumakbo ng batang yon hanggang sa nasuot-suot kung saan si Fernan ng gabing yon. Inabutan niya yung bata dahil ito'y tumalon sa isang maliit na sapa. Hoy, sabihin mo sa akin, may kinilamang ka ba sa nangyari doon? Bakit? Ha? Wala na. Isa na lang siyang sahan ng saging. Ngayon, yung kanyang katawan, pinagsasasaan na nila Banjo at ng mga kasama niya. Ganon. Walang hiya ka pala. Sinuntok ni Fernan yung bata pero hindi natinag. Kaliwat kanang tadyakang ginawa niya sa bata pero sadyang matibay. Laking gulat na lang ni Fernan. Mula sa pagiging bata na biyak, ang mga balat ng bata, nagpalit din ito ng anyo. Katakot-takot na itsura ang tumambad kay Fernan. Sabi sa akin ni Banjo, meron daw masarap na pagkain dito. Ikaw na nga yun. At may bonus pa. Magkakaroon ako ng Antigo de San Benito. Hindi to pwede sa'yo. Sa oras na maisuot mo ito, magiging abo ka. Tignan natin. Naglaban silang dalawa. Nakalagay sa kaliwang kamao noon ni Fernan ang Antigo de San Benito. Hindi siya makatama sa batang aswang. Maya-maya pa dumarating si Urbanito bitbit ang isang palakol. Pinalakol niya yung bata sa likod hanggang sa bumaon yun at tinawanan lang si Urbanito. At sinabi nitong nasaktan siya bahagya sa palakol na yun. Unti-unti ring nahugot ang palakol sa likod ng bata at ibinato sa kanilang dalawa kaya't muntik pa silang tamaan. Sumunod kayo rito! Tignan ko lang! Nakakalokong tawa ng bata kaya't sinundan ito ng magkapatid. Nang makarating sila sa isang kubo, sa gitna ng malawak na palayan, doon nila nakita ang kinakain na bangkay ng 4 na mga balbal. Nandito na sila! Banjo! Naririto na ang mga pagkain natin. Pasensya na sa mahabang pag-aantay. Ganon? Pagkain? Pagkain ang tingin mo sa amin? Oo naman, pagkain. Sa pikon ng magkapatid, nag-usal sila ng malakas na orasyon. Kahit na ito'y malakas, sinasabayan pa ito ng tawa ng mga balbal. Ayon sa mga ito, meron din silang ginagamit na orasyon pansalag. Yung tipong kayang durugin ang orasyon o mutya o kahit na anong bagay na tangan ng mga albularyo. Nagulat ang magkapatid. Yung ibang mutya nilang nakabaon sa katawan, ramdam nilang parang natunaw. At yung mga hawak nilang Antigo de San Benito, yun lang ang hindi nagalaw. Ngayon, lusaw na ang mga mutyanyos sa katawan. Pero hindi ang aming mga Antigo de San Benito. Nagkatinginan ang magkapatid. Sabay silang sumugod kay Banjo. Tumalon sa bintana yung iba, kaya't si Banjo lang ang tinamaan sa dibdib. Tumilapon ito sa palayan at hindi basta makabangon. Maya-maya pa yung batang aswang agad na kinubabawan ang dalawa. Hindi nagpatinag si Urbanito at agad niya itong inasbaran sa lalamunan. Dinakma niya rin ito sa lalamunan at ilang beses na ipinalo sa pilapil. Ganon ha? Batang aswang ha?
Hinugot niya ang maliit niyang kutsilyo at walang awang nilaslas ang lalamunan ng batang aswang. Kahit na napakapangit ng itsura noon, hindi nagpatinag si Urbanito. Buong tapang niyang pinagmalaki sa mga kasamahan nitong balbal na nabawasan na sila ng isa. Hindi, Urbanito. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Dalawa nang nababawas. Hindi na makabangon yung binira natin. Ha? Ibig sabihin, ilan na lang kayo? Nakita pa ng mga nabubuhay na balbal na aswang yung mga namatay na kasamahan. Tinangka nilang magtatakbo at hinabol sila ng magkapatid. Laking gulat nila dahil nauna pa sa kanila ang ama nilang si Mauro. Hawak-hawak ng matandang Mauro ang paanong isa at yung isa naman hawak-hawak sa batok. Saan kayo pupunta? Hindi niyo matatakasan ang ginawa ninyong kasalanan. Nasaan si Banjo? Wala na, Itay. Pinatay na namin. Magaling! Magaling ang ginawa mo nito, Fernan. Bitiwan mo kaming hayop kang matanda ka. Nakikikain lang naman kami. Inimbitahan lang kami ni Banjo. Ganon. Hindi niyo ba alam? Ang kinain niyo'y aking kapatid. Kaya pasensyahan na lang tayo. Dahil kung anong ginawa niyo sa tao, ganon din ang sasapitin niyo ngayon. Nagtinginan si Urbanito at si Fernan. Pakawari nila may mangyayaring kakaiba. Hindi nga sila nagkamali ng akala dahil doon pa lang nila nakita ang tunay na galit at kakayanan ng kanilang ama. Sinigawan sila nito na lumayo. Baka raw madamay sila. Mula sa bunganga ng matandang Mauro, meron itong nilabas na isang kulay itim na bato. Ano yung bato na yon? Ewan ko. Ngayon ko lang gagamitin ang pinakahuling alas ko. Sama-sama na tayo! Malakas na sigaw ni matandang Mauro. Dagdag pa rito yung mga katagang humihingi siya ng tulong sa mga nakatira sa paligid. Bukod pa roon, may tinatawag pa siyang pangalan na ngayon lang din narinig ng magkapatid. Pigilan mo si Itay! Ayoko! Baka madami tayo! Hindi sila makalapit kasi biglang humahangin at humahampas sa kanila ang mga toyong dahon. Hanggang sa maya-maya pa, nakita nilang sa likod ng kanilang ama ay para bang merong bumulaslas na kulay itim na usok na mas madilim pa sa gabi. Bumalot yon sa katawan ng kanilang ama. Hindi nagtagal, yung tatay nila'y nag-iba ang anyo. Para ba siyang alagad ng dilim? Malaki ang katawan, mapula ang mata, matutulis ang mga pangil. Katulad ng sinabi ko, kung anong ginawa ninyo sa tao, yun din ang gagawin ko sa inyo. Kitang-kita ng magkapatid kung paanong nilantakan ng kanilang ama ang mga katawan ng mga balbal. Kasya ang ulo ng isang balbal sa laki ng bunganga ng kanilang ama. Naglalagutukan ang mga buto na para bang isang malambot na laman ng inunguya ni matandang Mauro. Nung mga oras na yon, tumitig din ang magkapatid sa kanilang ama na tila ba hindi ito nakakakilala. Fernan, baka hindi na tayo makilala ni ama. Baka nga. Ubus na ang dalawa. Ngayon, kayo naman. Itay, hindi! Paano ka umabot sa ganyan? Paano? Napakainit ng Antigo de San Benito ng magkapatid na para bang nagbibigay ng senyales na kailangan na nilang tumakas sa lugar na yon. Nagtatakbo nga ang magkapatid. Bago sila makarating sa bahay ng kanilang tiyahin, nabangga nila yung taong nakasuot ng sandong puti at nakilala yon ng magkapatid na Urbanito at Fernan. Sinabi nila kay Kanole na ang kanilang ama ay naging nakakatakot na aswang at kumakain ng kapwa aswang. Diyan siya!
Nako, kakainin kami ni Itay! Mag-iingat ho kayo. Huwag kayong alis. Haharapin natin ang tatay nyo. Maya-maya pa dumarating na si matandang Mauro. Hindi na nga ito makakilala. Naghuhurumentado lahat ng mahahawakan na babali. Tandang Mauro, mabuti na lang at inabot pa kita. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo noon na itakwil mo na ang isa mong pinapaniwalaan? Ang hirap sa iyo. Hindi mo yan inalis. Kaya pati mga anak mo, idadamay mo na. Nolesta! Matagal kong inantay ang pagkakataon na ito. Sinabi ko sa isip ko na kapag nagkita tayo, gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman at papatayin kita. Ayoko sa'yo. Ayoko sa pamamaraan mo. Ganun ba? Urbanito, Fernan, kung ano man ang makita nyo at anong mangyari sa inyong ama, patawarin nyo ko. Sumugod ang matandang Mauro na wala sa tamang kaisipan. Dinamba nito si Canole. Isang beses lang yun, pero hindi siya nakaabot. Niliparan ang matandang Mauro ng hindi mabilang na kung tawagin ay sibat ng kalangitan. Sa harapan mismo ng magkapatid, biglang naging abo ang kanilang ama, simula ulo hanggang sa paa, at tinangay ng malakas na hangin ng abo ng matandang Mauro. Si Itay! Asan si Itay? Hindi. Anong ginawa mo kay Itay? Hindi ba sinabi ko naman sa inyo? Patawarin niyo ko. Sira na ang ulo ng inyong ama. Hindi na siya nakakakilala. Kahit sino, papatayin niya. Bumalik na kayo sa burol. Wala na kayong ililibing. Kinain na ng mga balbal. Humagalpak ng iyak ang magkapatid. Hindi nila lubos akalain na may itinatago palang gano ng kanilang ama. Sa bagay, ayon kay Urbanito at kay Fernan, noong maliliit pa sila, may nakikita silang mga taong itim na kinakausap ng kanilang ama. Sa kabilang banda, hindi naman sila pinabayaan. Tinuruan din sila ng kaalaman. Kaya nga't ang tawag sa kanilang lahi ay pamilyang matatapang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang dito lang ang ating kwento. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber at WhatsApp account kung gusto nyong kumuha sa amin ng mga gamit. At syempre tingin din po kayo sa screen ng inyong mga cellphone. Meron pong mga nakatag dyan na product. Yang mga product po na yan ay pwede nyong bilhin. Lilinawin ko lang, hindi po sa akin ang product na yan at hindi ko rin po yan shop. Ako po ay naimbitahan lang para maging affiliate ng mga product na yan at meron lang po akong napakaliit na komisyon. Sana po tayo'y nagkakaintindihan at sana'y nagandahan nyo ang kwento natin sa gabing ito. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat.